Alright, welcome dito sa ating day 5. Yon, salamat ng marami at sinamahan niyo ako up until day 5. So, I know for some of you guys, nag-advanced lessons na dun sa dashboard. Meron na silang idea on what topic to discuss tonight. But this is more of a catch-up lang doon sa mga lessons na napanood nyo in the previous uh, batches. And this is your time to ask questions about Facebook Ads Calculator. So that's our topic tonight. Let me know um, let me know in the chat sino gusto magpa-compute. Type me in the chat, paunahan, kung anong industry ang gusto nyong, ayan, sa Sir Emmanuel, ayan. So, ayan. Nag-stick kayo up until day 5, no? So, Sir Emmanuel, na-unmute na kita. So, Yes, Coach. madali na lang siguro tong ano natin. Ayan. Let me know guys if you can see my screen. Kita na ba? By the way guys, yung Facebook Ads Calculator, you can download them here sa website ko. Punta lang kayo ng website. Then go for forum. And then type nyo lang calculator. And then makikita nyo dito, click nyo lang yung download o kaya makikita nyo dito yung download link sa baba. Ito, click nyo lang yung download and then mapupunta na kayo sa Facebook Ads Calculator. Ngayon, hindi nyo to ma-edit yung calculator. So all you need to do is to download file download and via CSV. So kung for some reason na wala yung auto-compute, kasi na-auto-compute ko na ito, meron na siyang automatic computation, ito yung formula sa gilid sa column E. No? And yeah, that's how you can be able to use this Facebook Ads Calculator. All right. So Sir Emmanuel, ano nga kayo? Pet service, no? Yes, Coach. Pet service. Then, what's your, yung iyong average total ad spend per month? Let's say, magkano ka? 1,000 per week ang inaano ko lang, Coach. Maliit pa. Maliit lang. Okay. In the past, gano'n nakaubos ka na ba ng 15,000 per month? Wala pa? Nung last 2018, pero na-into yun, Coach eh. Okay. Sige. The reason why I ask kasi ang minimum ko na budget per month is at least 15,000 for testing. Testing pa lang yun, no? Wala pa tayo sa scaling. So, 15,000 pesos for 1 month. I-divide mo kasi yan sa 30 days. That's about 500 pesos per day. So, dapat yan yung minimum amount mo na ginagamit per day for testing. So, di ba kung susundin mo yung 100 pesos Facebook ad strategy framework ko, kung meron kang 5 ad creatives, so that's 500 pesos kasi 100 pesos per day eh. Di ba? Per ad set. So, kunyari, ayan, kamukha nito. Real estate kasi nakalagay dito. Pero, sabihin natin pet service. Yan. Pet service. Pet services. So, kunyari yan. Diba? So, meron kang 5 ad sets. Tigo 100 per ad set. And then, meron kang 5 ad creatives. So, tanggalin muna natin to para hindi kayo malito. So, kung meron kayong 15,000 na budget, okay, that's about, anong tawag dito? Total ad spend ninyo. So, 500 per day divided times 30 days, that's 15,000 pesos total ad spend.
for the month of, let's say, April 1 to may 31 ba ang April? Hanggang 30 lang. Ayan. Ayan. Yan yung kailangan mong ubusin para magkaroon ka ng mas magandang data na pag-aaralan mo kung anong gagawin mo moving forward on the second month. Okay, kasi kung 1,000 per week lang yun, edi magkano lang yan? So 1,000 divided by 7 days, 142 pesos lang yun per day. So maliit yun. Sobrang late nun. So wala ka masyadong data na makukuha dyan. And then matagal ang matagal ang testing mo. So anyway, let's just assume that you are already spending 15,000 pesos for testing. Okay? Ang tawag dito? So, sa 15,000 pesos na total ad spend mo, dito kasi sa Pilipinas, ang average cost per 1,000 impressions is naglalaro ng between 250 pesos to 350 pesos cost per 1,000 impressions kapag ang ino-optimize mo ay leads or sales. However, kung nagte-test ka ng engagement campaign or nagbo-boost post ka lang, technically ang cost per anong tawag dito? Cost per 1,000 impressions mo, mas mababa 'yun. May makikita kang cost per 1,000 impressions na 30 pesos, 45 pesos, 50 pesos, or 100 pesos. So, dumedepende po yung CPM mo, depende po doon sa campaign objective na na-select mo. Yun yung tinuro ko ng day 2, di ba? So, ganun po siya. Ngayon, sa testing na yon may mga papasok pa rin ba na messages? Yes. Kahit na 100 pesos yan, may papasok na messages dyan. So, ignore nyo lang yung nakalagay doon na this ad set may get 0 results based on how you set your ad set. Ignore nyo lang yon. Okay? Kasi normal yon na magsasabi si Meta na wala kayong makukuhang results kasi ang baba ng budget nyo. Okay? So, but it's okay. Keep it as it is. Walang problema yun. Magkaka-result at magkaka-result yan. Kahit na 100 pesos lang po yan. Ginagamit ko yan madalas. Dito sa Pilipinas, pag sa Amerika o sa ibang bansa, hindi masyadong kailangan mo nang dagdagan ng konti yung budget mo kahit mga 250 pesos. Pero itong 100 pesos nagwo-work to sa ibang bansa. Sa UAE, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, except US and UK kasi masyado nang mataas doon. Itong 100 pesos na to magwo-work yan kahit sa ibang bansa. Okay? Now, I'll get back here. So, let's say for example, anong tawag dito? Kunyari, 250 pesos yung cost per 1,000 impressions ninyo. Yung testing ba, parehas ba ng budget ng scaling? Obviously, magkaiba. Okay? Kaya nga siya scaling kasi you want to scale your budget. So, that's gonna be 1,000 pesos and 5,000 pesos scaling na siya. Okay, pero sa messaging campaign, 1,000 pesos ka mag-uumpisa. Okay, now, so for example, again, kung mayroon kang 15,000 pesos na total ad spend for the month of April, kung ang CPM mo is 250 pesos, makakapag-generate ka ng 60,000 impressions. Okay? Kasi 'di ba per 1,000 impressions yung inyong ads, kino-compute ni Meta yan for every 1,000 impressions, magkano chine-charge ni Meta? That's 250 pesos, kunyari lang. Ito yung chine-charge sa inyo ni Meta. So ibig sabihin, yung 15,000 mo makakapag-generate yan ng 60,000 impressions, more or less, no? Sa budget na yan. Ngayon, yung 60,000 impressions na yon, kailangan mong ma-determine kung ilan yung pumasok na messages. So for example, may pumasok na messages, sabihin natin 350. Okay, yung CTR na to sa baba, sa taas, hindi ito applicable sa inyo kapag wala kayong website. So dito kayo sa baba, magko-compute. Okay? Unahin muna natin yung Messenger. So 350 messages
ideally, dapat may mag-convert doon na at least 1 to 2% out of 350 na nag-message sa'yo. So, halimbawa, 350 times, sabihin natin 2% na lang. So, dapat doon mga roughly, meron doon 7 na mako-convert ka into paying customers. Kung sa 2% na conversion rate. So, dito yan pupunta sa, ayan, 2%, lagyan natin, conversion rate. So, 7 yung mako-close mo dapat. Kung sa 2% na conversion rate. Kasi, ang required ko dito, 1 to 2% para yung 350 na nag-message sa'yo, dapat nun 1 to 2% doon mag-convert. So, dapat nun may 7 and then ibababa mo dito yung 7. Okay. Now, for every customer ba na pumapasok, roughly, anong ang average order value ba ng customer is nasa magkano? Yung client niyo na yun, Sir Emmanuel. Depende coach eh. Depende sa Pero pag in-average mo, magkano per client? Magkano per customer? kung local nasa 7,000 coach. 7,000. Okay. So, sabihin natin ito yan, 7,000 per customer. Ibig sabihin po nun, nakapag-generate ka ng 49,000 na bumalik sa'yo based doon sa nilabas mong 15,000. No? Yung 15,000 mo, nag-generate siya ng return on ad spend na 3.27. Okay, ibig sabihin 3 beses bumalik sa'yo yung 15,000 mo, yung 15,000 mo na nilabas na puhunan pang ads. Ibig sabihin, positive ka ba o negative? Positive. Positive. Ngayon, ang customer acquisition cost mo is 2,142.86. Yan yung CAC. Ibig sabihin nun, it would cost you 2,000 pesos, 2,000, sabihin natin 2,200 pesos to acquire 1 customer. Okay, ibig sabihin, sa bawat 7 tao, sa bawat tao na nakuha mo, ito yung ginagastos mo, 2,142.86. Now, sabihin mo sa akin, sige, gusto kong madoble yung customer ko for the month of May. Kailangan magkaroon ako ng 14 na customer. O, dodoblehin mo lang yan, 2,142.86, tapos gusto mo ng 14 customers times 14, so dapat ito yung ilalabas mong budget. 30,000 pesos. Okay? So, ganun po siya para yung possibility na magkaroon ka ng 14 customers would also increase. Now, sabihin mo naman sa akin, hindi ako willing hindi ako willing maggumastos ng ganyang kalaki. Excuse lang kaya sa inuubo ko eh. Wrong timing naman tong ubo na to. Anyhow, so sasabihin mo, coach, ang laki niyan, 30,000, ayokong gumastos ng ganyang kalaki. Walang problema. Kaya lang, gagalingan mo dito. Kailangan yung 7, out of 350 na nag-message sa'yo, yung 7 na conversion rate mo, dapat tumaas siya ng 14. So, ibig sabihin, conversion rate mo tumaas ng 4% para magkaroon ka ng 14 na customer or client. O, by just having that scenario, yung ROAS mo na 3 point something, naging 6.53, and yung customer acquisition cost mo na 2,100 something, naging 1,071.43 na lang. Because yung conversion rate mo tumaas. Ibig sabihin nun, ang magaling kang mamboka, magaling kang magsalita doon sa madali mong napapayag yung mga nag-inquire out of 315 na katao, na-convert mo 14 doon sa nag-inquire na yon. So, ibig sabihin, kahit na 15,000 or 15,000 lang yung nilabas mo, walang problema. Provided na tumaas yung conversion rate mo. Gets? Yes. Okay, di ba may website ka? Yes. Okay. So, pag-usapan naman natin ngayon yung website. Ibig sabihin, kung using the same budget, 15,000 pesos, and then, say for example, ganun pa rin, CPM mo 250 pesos,
makakapag-generate ka pa rin ng 60,000 impressions. Now, kailangan yung click-through rate mo ng ads mo is between 1 to 2% or more. Mas mataas, mas maganda. Ngayon, sa 1 to 2% na click-through rate, makakapag-generate ka doon ng about 600 na link clicks out of 60,000 na impressions. Okay? 600 link clicks, ibig sabihin nun, kung doon sa 600 na link clicks na yon, dapat doon may mag-convert doon ng at least 1 to 2%. Sabihin natin, 4% nga pala to, no? So, sabihin natin may nag-convert dito na 2%, ibig sabihin nun, kung sa website conversion naman, meron dyan magko-convert ng 12. Yan, ganyan lang siya, 12. With an average order value of 7,000, ibig sabihin, positive ka pa rin ng sales mo, meron kang return on ad spend na 5.60 return on ad spend. Ngayon, yung customer acquisition cost mo is 1,250 to acquire a new customer. Ngayon, tanong, how much are you willing to spend to acquire a lead, a purchase, or a message? Kasi before mo naging customer, may pumasok na messages, tama? Ngayon, in this scenario, kung ang cost per message mo is about 42.86 pesos cost per message, and kung ganito yung magiging scenario, may conversion ka na 4%, then the amount you should be willing to pay moving forward per message is i-round up mo na lang 45 pesos. Diba? So, ibig sabihin nun, kung ganito yung mangyayari, pag nakita mo na 45 pesos below, ibig sabihin, maganda yon, magandang pasok ng cost per message yon. Pero pag 45 pesos pataas, pwede mo nang sabihin na ate ka muna, dahan-dahan ako sa pag-increase ng budget kasi yung cost ko tumataas. I am only willing to spend 45 pesos cost per message. Now, given this scenario, kung meron ka ng data, kung pasok na sa iyo yung customer acquisition cost na 1,250, then yan yung magiging benchmark mo moving forward. I'm willing to pay 1,250 pesos per customer acquired. So, yun na siya. How much are you willing to spend to acquire a new customer? And then the answer would be 1,250 pesos. Cost per acquisition. Make sense? Yes. Malabo, malinaw. I can anong tawag dito? Repeat what I have said. So, malinaw, Sir Emmanuel, or may Yes. questions kayo? Yes, malinaw. Malinaw ko. Okay, perfect. So, ganun lang siya guys, intindihin, regardless kung nasaan kayong industry. Kung magpa-salon man yan, magpa-aesthetic salon, anong tawag dito? Kahit anong industry kayo, kung messaging campaign, ito lang. Okay? Kung website campaign, ito lang yung susundan mo. Okay? Pare-pareho lang yan. Kahit anong industry pa kayo, kailangan nyo maintindihan what is your customer acquisition cost and what is your ideal cost per message you are willing to spend to acquire a lead before they make a purchase. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, let's ask more people in the Zoom. Pwede bang landing page instead na website po? Also, Coach, same po ba yan? Calculator sa lead po? Yes. Pwedeng landing page or website, but preferably landing page. Same po ba yan sa calculator sa lead po? Yes. Yung cost per message is also a lead, di ba? Website lead or messenger lead, pareho lang yon. Nagkaiba lang siya ng conversion location. Ibig sabihin, kung nagme-messenger campaign ka, lead mo siya via messenger. Pero pag nagwa-website or landing page conversion ka, website conversion ang tawag doon. Pero they belong to one category. It's leads na pumapasok. Coach, ano po yung mga countries na restricted? What do you mean countries na restricted? Wala namang countries na restricted. Any countries pwede kang magano. Maliban lang sa North Korea, of course. Wala namang Facebook sa North Korea. Walang Facebook sa China, I believe.
Yun nga lang, pwede ka mag-VPN yata doon. So, paki-elaborate mo, Miss Agnes, kung anong countries ang restricted para mas ma-clear natin. Okay, sino pa yung gusto magpa-compute? Type me in the chat. Wala na? So, thank you so much. Ayun, so nagmamadali masyado si Coach. Wala na yata. Singapore, Japan, Italy, mostly America. Hindi naman siya restricted. Hindi ka naman i-restrict doon. Pwede ka naman mag-advertise. Si Miss Mary Grace Daliva, yan. Go ahead, Miss Mary Grace. I-unmute kita. Anong business po ninyo, Miss Mary Grace? Yan, pwede ka magsalita. Yeah. Okay po. Hi po, good evening. Can you hear me po? Yes, I can hear you loud and clear. Thank you. My business po is printing and events and tote bags, patahian. Yeah. Okay, ang dami pala. Sana all. Ang daming business. Unahin natin yung ganito na lang. Kasi puro lead generation lang naman yan eh. So, printing na lang Opo. tayo. May website or pure messaging? Pure messaging po. Okay. Pure messaging, nakakamagkano ka na per month sa ads? Average? Last month, about 8. Tas this month, magsi-7 pa lang or 6, ganun. Ayun, medyo bababa pa yung ad spend na. Mababa pa siya, oo. Okay, Kasi so, neto lang ako nag-try mag-experiment. experiment, okay. So, yun, ideal, ako lagi kong pinupush pag may client ako local, magsimula tayo sa 15,000. 15,000, ito yung guys, no, kailangan ganito yung mindset mo na mag-usap muna tayo ng masinsinan bago tayo sa calculator. Ganito muna yung mindset, no? Kapag nag-start kayo mag-ads, sabi ko 15,000, di ba? Yung budget na yon, dapat doon wala kayong emotion attached doon sa budget na yon. Ibig sabihin, willing na dapat yung pakawalan yon. Okay, whether mag-work ito or hindi, bibitawan ko tong budget na to. Bukal sa loob ko, hindi masakit kung hindi mag-work. Kung mag-work, good. Kung hindi mag-work, good pa rin. Bakit? Kasi ganito yan. Kung mag-work, good. Ibig sabihin, you're doing a good job. Tama yung project, yung trajectory ng mga ad creatives mo, yung offer mo, etc. Kapag bad, yung results, good pa rin yun. Bakit? May data ka eh. Di ba? Meron kang data na nakuha. Ngayon, hihimayin mo na yun based doon sa mga ad creatives mo na nagkaroon ng magandang messages na pumasok. And kung meron mang sales, alin doon yung nag-attribute sa sales. Ngayon, yung ad creatives na yun yung itutuloy mo on the second month. Okay? Kasi may data ka na first month, second month, yun na yung pagbabasehan mo. Well, hindi ka na ngayon blinded kung saan ka magsisimula kasi may previous data ka na eh. So good pa rin yun. The second month, i-refine mo lang kung ano yung nag-work nung previous month. Okay, yung iba kasi takot na takot, dito muna ako, ganyan-ganyan, 7,000, 3,000. Anong makukuha mong data doon? Wala. So, medyo mag-risk ka talaga. Ano yun eh, gamble talaga yan, risk yung ano natin, ginagawa natin as advertisers para magkaroon ka ng data. Yung data na yun yung magbibigay sa iyo ng anong tawag dito, ng strategy moving forward on the second month. Ngayon, the second month, meron kang, okay, nakikita mo, nagkakaroon na ng result based doon sa previous month. The third month, i-refine mo lang yun and keep on refining it until such time, perfect mo na yung tamang ad creatives for your target audience. Ganun lang po siya nag-work. Gets? Okay, hopefully, nagkaintindihan tayo doon. And then, I'll proceed with our discussion. So, printing, ideally, 15,000. Let's just pretend that Facebook is charging you 250 pesos per 1,000 impression. It will generate 60,000 impressions. Ganun pa rin. Kung ilan yung pumasok na message, technically, let's say for example, 350. Ang ideal cost per message mo is to be determined kasi hindi pa natin alam kung magkano yung average order value mo eh. Magkano ang average order value mo? Let's say, ako naging customer mo ko ngayon sa printing services mo.
usually, magkano yung potential na business ko na ibibigay sa'yo as your client, roughly? On our end, corporate giveaways mostly yung clients namin. And then, mababa ang 20K. Then, pinakamalaki this month, 100,000. 20K. O sige, doon na lang tayo sa 20K. Okay, so 20K pinakamababa na to Okay. Ngayon, ganito lang siya. Kung naglabas ka ng 15,000, may nag-message sa'yo na 350, sabihin na lang natin na 1% to, o din, sabihin na lang natin tatlo na lang yung bumili, ay yung naging customers mo. Mhm. O, tatlo. Ay, sorry. Tatlo. O, positive, negative. 5K. Miss Mary Grace. Naglabas ka ng 15,000, Mhm. nakakuha ka ng tatlong customers na ang average order value per customer is 20,000, bumalik Positive. sa'yo 60,000 Positive. versus 15,000. Positive, tama, di ba? Apat na Yes. beses bumalik sa'yo Mhm. yung puhunan mo na Mm. 15,000. Ibig sabihin, no, Mhm. for every customer you acquired, you are basically spending 5,000 pesos per customer. Ngayon, kung gusto mong dumami yung customer mo, anuhin mo lang, mag-ilang customer ba kailangan mo? 10 customer, Mhm. kailangan mo mag-spend ng 50,000. At least, Di yeah. ba? Ganun lang yun. Ganito lang yan guys eh. Whoever can spend the most to acquire new customers wins. Okay, yan yung sinabi ni Russell Bronson na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Can spend the most to acquire most money to acquire new customers wins. Sinabi yan ni Russell Bronson, ayun si Russell Bronson, siya yung founder ng ClickFunnels. And it makes sense, di ba? Wala siyang pero yun yung sinabi niya na nagtumatak sa akin. Ito, sabi niya, whoever can spend the most money to acquire new customers wins. Makes sense because if you are willing to spend more, you'll get the chance to get more. Diba? Ano yun numbers game yun eh. Diba? And you have to understand that it's always expensive to acquire a new customer. Okay? Laging mahal mag-acquire ng bagong customer. Kung business owner ka, every time you spend on marketing should acquire new customer. Okay? Questions, Miss Mary Grace? None so far. I would just like to share lang din, yung 'di ba po, nag-start ako mag-ads 100 to 150 per day. Naka-gain naman ako ng clients ng mga for this month around 7 na ang revenue niya is at least 18,000. Per So, customer. yes. So, Oh. ayun nga, test lang talaga siya. Oh, very good. Congratulations. And ganito lang siya, Miss Mary Grace, no? Preferably from the sales or revenue na na-generate mo, at least pumitas ka doon ng at least 20% Mhm. para Sa pang marketing. sustain sa Yeah. advertising budget mo. So Mhm. 60,000 times 20%, dapat kumurot ka diyan ng mga 10,000 or 12,000 pesos. Mhm. Better kung mas malaki. Pero kung you are not willing to spend this much, o kahit mga 8,000. So, Mhm. kumbaga, last month, nag-spend ka ng 15,000 plus 12,000. Di ba? Mhm. Yes. 15,000, yun. So, dapat ang budget mo na for the next month, 27. O di, Mhm. naging positive ka ulit. O Mhm. kumita ka ng, let's say, 150,000 for the next month. O di, kumuha ka ulit ng 20% doon, pangdagdag mo. O di, palaki ng palaki yung budget mo. The more budget you spend, the more chances of winning. Parang Mhm. mga Tama. lolo. Mas maraming kliyente. Yeah. Ganun lang siya. Mhm. Di ba? Thank you po. Yun. So, I hope that makes sense. Sino pa ang gusto magpakonsulta? Yung mga masakit sa kasu-kasuan, may mga bali sa balakang, ayan. Pag tumaas pala yung ROAS para sa testing, doon papasok yung scaling coach, yes.
Ibig sabihin, if you test your campaign and you get a revenue, or if you get a positive ROI, then you start scaling your budget. Okay? Ganun lang siya. If you spend 1 peso on advertising and you get 3 pesos back, anong gagawin mo? You add more, di ba? Parang ano lang yan, parang casino. Tumaya ka, 100 piso, bumalik sa'yo, 300 pesos. Anong gagawin mo? Uwi ka na? Hindi, mag-add ka ulit. Probably, yung 100 pesos mo itaya mo ulit, di 200 pesos na yun, nanalo ka ulit. So, ganun lang siya, cycle lang siya. Mahirap pala talaga pagsisimula pa lang ads coach, no? It will take time talaga same as spend. Yes. Yung 15K po na budget is per campaign po. Lahat ng campaigns mo na. Okay? Kung meron kang lead generation, kung meron kang click to message or engagement, total budget mo yun, whatever campaign objectives you have. If I were you, isang campaign objective lang ang i-test mo, engagement kung engagement, lead generation kung lead generation. And then you test it out for the whole month so that may data ka na babasahin. Kasi kung wala ka namang datang babasahin, anong gagawin mo next month? Hindi ka naman nag-spend ka lang 3,000, tapos kakamot-kamot ka ngayon, hindi mo nag-work yung ads ko. Anong ano mo doon? Anong data nakuha mo? Wala. 'Di ba? Katiting lang nung tinest mo, wala kang na-test. So, may I ask yung friend ko, coach, kung yung amount ng item or products niya is 100 to 200 per product, advisable ba na mag-ads ng 15,000 pesos? Sir Emmanuel, ito yung problema ng ito yung problema ng mga nagbebenta ng sobrang liit ng average order value. Ipapakita ko sa iyo kung bakit. Imaginein mo to. Naglabas ka ng 15,000 pesos. Nakakuha ka ng 350 na messages. Ideally, dapat mag-convert ng 1 to 2%. O sabihin mo na lang na nag-convert talaga dito 5%. No? 5% na mataas na yung conversion rate mo. Ibig sabihin, meron kang 17 or sabi mo ng 18 katao na nag-convert. 18 katao nag-convert. Ang average order value mo is, sabi mo ng 200 pesos. Ayun o, lugi ka. 'Di ba? Kahit na sabihin mo pang ang conversion rate mo is 10% o 35 customers, lugi ka pa rin. Negative pa rin yung ROAS mo. 'Di ba? Kasi yung customer acquisition cost mo mas mataas pa doon sa average order value ng binebenta mo. So negative ka kaagad. Nagets? Unless otherwise, merong continuity nung purchase yung bumili sa'yo. I'll give you an example. Okay, negative ka dito. 0.47 yung return on ad spend mo kasi ang baba ng average order value mo. Pero itong mga customers na to, pag bumili sa'yo moving forward, halimbawa, nagkakahalaga ng 5,000 pesos yung susunod na purchase nila, o di magpa-positive ka na doon moving forward. Di ba? Lugi ka sa umpisa, pero moving forward, magpa-positive yun kasi mas mataas yung average order value nila on the next purchase. Kung tuloy-tuloy silang bumibili sa'yo. Kaya lang, kung one-time purchase lang yun, huwag mo nang pangaraping mag-ads. Okay, wag ka na mag-Facebook ads. Ilako mo na lang yung bahay kasi mas doon baka makabenta ka pa without spending money on advertising. Kasi kung baba ng average order value mo, isipin mo 100 to 200 pesos yung binebenta mo, ang customer acquisition cost mo is 500 pesos. You do the math, lugi ka na agad. Make sense? Question po, if ba I forgot to make another ad after an ad ended, masisira pa ba yung data? If I forgot to make another ad after an ad ended, masisira pa ba yung data? Hindi naman. Kung nag-stop na yung ad na niraran mo at nag-stop na, may data ka pa rin. So, hindi naman masisira yung algorithm. Okay? Unless otherwise lang na tinweak mo yung same ad na nagkaroon na ng data, yun, medyo sira yung ano mo doon. It's either umokay yun or hindi. So, Coach, this will be the last day of training. Di na po maulit same live training.
Hindi na po, next batch na would be May 5 to 9. Okay, batch 35 na 'yon. So you can watch the recordings sa sa inyong dashboard, Miss Angela. Yes, sabihin mo sa kanya, Sir Emmanuel, wag niyo nang pangarapin mag-Facebook ads kasi malulugi siya. I can guarantee that 100%. Kasi unless otherwise, 200 pesos yung binebenta niyang product, pero ang customer acquisition cost niya is 20 pesos. Laban 'yon. Okay? Lalabanan ko 'yon. 50 pesos ang customer acquisition cost o 30 pesos, pwede 'yon. Kaya lang, sa dami na nag-a-advertise ngayon, I don't think makakakuha ka ng cost per purchase na gano'n kababa. Gagastos talaga sa umpisa kung mababa yung value ng item. Hindi, kung mababa yung value ng item, wag mo nang pangaraping mag-Facebook ads kasi hindi siya magiging positive in the long run. Unless otherwise, may continuity, may recurring purchases yung bumibili sa'yo, pwede yun, lalabanan mo yun. Ibig sabihin, lalaban ka. Ibig sabihin, tataya ka. Can you tell us po paano yung certificate nyo? Di ba mayroon kayong kukuha ng certificate? Hindi po ako nagbibigay ng certificate sa 5-day Facebook Ads Challenge. Only those people na nag-graduate ng Digital Scientist course, sila lang po yung binibigyan ko ng certificate, Sir Mon. Okay, I'm sorry, pero kung sa iba, nagbibigay ng certificate, pero hindi po ako nagbibigay ng certificate doon sa 5-day Facebook Ads Challenge. Okay? Lifetime access ba yung 5 days training? Yes, Melbourne. You can watch the recordings unlimited. Okay, hindi siya mabubura, andyan lang siya. Make sure lang na same email yung ginamit mo. Bali po, dapat same lahat ng setup every time gumagawa ng ad para di masira yung algorithm. Same setup every time gumagawa. What do you mean po? Lemon. Ang ginagamit ko po kasi tailored messages campaign. Pwede naman yan, wala namang problema doon. You can test tailored or manual. Pwede yun, wala problema doon. Kahit anong settings yung gamitin mo doon, hindi mali yun. Binigay ko na sa inyo yung mga settings na kumukha nung day 3 na pagka nagte-test ka pa lang, i-uncheck mo yung anong tawag dito, yung expansion, audience expansion. Miss Abigail, yung digital scientist course is this one. Pag pumunta ka ng website ko, ito po siya. Punta ka ng online courses. Tapos, ito siya, expert level, digital scientist course. 10,499 po yung price niya. Once you avail the digital scientist course, you'll get everything. You'll get this advanced senior specialist, you'll get beginner's guide, except yung one-on-one, of course. Facebook, ito free naman ito. Facebook Ads Metrics, 5-day 100 pesos Facebook Ads strategy, and you will get a bi-monthly coaching calls, exclusive GC. So, ang makukuha mo dun sa Digital Scientist course is access to all my courses. Tapos, lifetime membership na siya, one-time payment. Tapos, exclusive Telegram GC. Tapos, meron tayong bi-monthly coaching calls live. Okay, coaching calls. Live. Ayan siya. Okay? So, yun. That's my offer for the digital scientist course. All right, question. Any questions pa? Sino pa gusto magpa-compute? One last business na gusto magpa-compute. Type me in the chat. Pabilisan. Wala na? Thank you. Kung wala na. Wala ba? Gusto magpa-compute? Mga may nararamdaman na masakit? Yan, gagamutin po natin. Forms, wala na? 500 to 1K repair shop.
Melbourne, what do you mean 500 to 1K per day ba to? O isang buwan? Melbourne, i-ano kita, i-unmute kita. Ano yung 500 to 1K? Kwan sir, yung 500 to 1K po per tao na magpapa-repair po ganun. Pesos. Okay, pero magkano yung total ad spend mo na? Kwan pa lang po sir, mga 5K pa lang po per month. 5K. So, ganito lang yan. Sa repair shop ka ba? Apo. Okay, so ganito lang siya. So, repair shop. Okay, so 15,000, ganun pa rin. Babaguhin lang natin itong ano. Di sabihin natin 2% ito, di ba? 1,000 per tao, kunyari na lang. Ngayon, ilang customer ang pumasok? Estimate mo, halimbawa, kaya mo bang magkaroon ng 10 customer? Kung maglalabas ka ng 15,000, tapos may 10 client ang pumasok na tigwa 1,000 pesos per repair, lugi ka pa. 0.67. Okay, kailangan nun, kung maglalabas ka ng 15,000, dapat ito maging 20. 20 yung magpa-repair para mag-break even ka kahit pa paano. Ngayon, kung gusto mo talagang anong tawag dito, magkaroon ng positive na ROAS, gawin mong 30. Ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, may 30 na nagpa-repair sa'yo para yung ROAS mo, yung return on ad spend mo, is 30,000. Naglabas ka ng 15,000, bumalik sa'yo 30K, pero kailangan mo ng 30 customer na magpapa-repair sa'yo. Para ang average customer acquisition cost mo is 500 pesos. Make sense? Sir Melbourne, may questions? May follow-up question? Nakamute ka yata. Okay, thank you. So, Lemon, home rental, 15K per 30 days yung budget ko saan? Okay, si Lemon. Lemon ba talaga pangalan mo? Ayan, i-unmute kita. Ayan, last, ano na lang. Sige, go ahead, Sir Lemon. Hello po. Ay, babae pala, sorry. Opo, Lemon po. Lemon, okay. Sige po, anong masakit po sa inyo? Ay, hindi naman po kasi I was just wondering kasi meron yung mga times na magra-run ako ng ads and it's not giving me the bookings that I want. Yung parang I feel like nagsasayang ako ng pera, ganun. Pera. Ano pong business po ninyo? Ano, parang Airbnb, home rental siya, ganun. Airbnb, okay. Sige, kumpitan natin. Magkano yung nagagastos niyo per month, average? Sa ads, 15,000 po per month. Ayan, 15,000. Pure messaging to, no? Opo, sa Facebook ad po. Okay. Sabihin natin, sa loob ng isang buwan, roughly ilan yung pumapasok na message per day or just give me a random, a rough estimate per month. Magkano, ilang kaya yung nagpumapasok? Kasi per day, iba-iba kasi yung results ko. Parang minsan umaabot sa 30, minsan 40, minsan 50, ganun. Ewan ko, iba-iba Okay. siya. So sabihin natin 30 na lang per day times 30 days. So that's 900 messages per month. Yan. Okay? Safe to say na 900 messages meron kang pumapasok per month. Miss Limon? Apo. Okay, 900. So ibig sabihin, ang cost per message mo is 16.67. Ngayon, out of 900 messages, more or less ilan yung nako-close mo na sales? Na customer, na client? Na sales, usually depende kasi sa month. Pero this month naman, around 15 or Customers. mga ganyan. Opo, mga 15 or 8. Depende po eh. Mga 15 po yung average. Sige, 15 na lang. Okay. Per customer or per client, magkano ang average order value? Ano po yun? Sorry. Halimbawa, nag-book ako ng Airbnb sa iyo ngayon. Ako magkano yung cost? Yung price? Halimbawa, magkano yung rate ng isang room?
Ano po siya kasi yung buong house. So, Buong house. 18,000 po siya, ganun. 18,000. Sige. So, yun ang ilalagay mo dito, 18,000. Okay? Ibig sabihin nun, may bumalik sa'yo na 270,000 sales, gross. So, ibig sabihin nun, yung nilabas mong 15,000, positive ROAS ka ng 18x. 18 beses bumalik sa'yo yung Okay. nilabas mo ng 15,000. O di ibig sabihin, positive ka. And you Wait, can spend. okay po. Ang question ko kasi sir, like, ang dami ko kasing messages na parang hindi ko nata-target yung mga tamang tao, ganun? Kasi puro questions lang, ganun? O Normal, sadyang normal lang po ba yun? normal po talaga yon na out of 900 na katao na nakausap mo, konti lang naman talaga yung kailangan mong conversion dyan. Okay. So, at least 1 to 2% lang ang kailangan mag-convert doon. So, imagine mo, 900 yung kausap mo ng buong buwan. Ito yung nag-convert sa'yo. So, actually, mataas pa nga yung conversion rate mo eh. Ayan, 2% yung conversion rate mo, 2 point something. So, pasok pa rin yun. Ito yung problema dyan sa Messenger campaign. Ang dami mo talagang kausap dyan. Pero mape-feel mo dyan na hindi naman talaga nagko-convert lahat, which is normal yon. Okay, dahil hindi naman talaga yan magko-convert lahat. Unless otherwise, ang ganda-ganda ng offer mo, tataas yung conversion rate mo. Okay? Ngayon kung sawang-sawa ka na makipag-usap sa 900 na katao na hindi naman nagko-convert yung iba, mag-invest ka sa landing page para yung kakausapin mo, yung talagang interesado lang. Paano yun, sir? Landing page. Opo. Ayan yung 'di ba nag-enroll ka sa course ko. Ayan. Kung saan ka nag-enroll, 5-day Facebook Ads Challenge. Pati ako nandito na. So, 5-day Facebook Ads Challenge. Ito yung ano ba yung nangyayari dito? May course po kayo nun? Ha? May course po kayo nun na ino-offer? Yes, nandoon sa ito, kamukha nito, landing page ito. So if you want to learn how to create the landing page, nandito siya sa 100 pesos Facebook Ads strategy. Kaya lang pure recordings na lang ito. Kaya kung gusto mo ng live lessons na guided, ito talaga dahil capture mo lahat ito, makukuha mo lahat 'yon. So basically po parang website, I need to make a website, ganun. Yes, pero ang tawag dito landing page. It's a one-page site wherein you can send the traffic to this page na wala kang ibang gagamit, wala kang ibang purpose is for them to be able to capture their information like their mobile number or email address so that by the time nakakausapin mo sila, yung mga interesado na lang talaga. Okay. So, parang ganito, nakita mo yung ads ko, nagland ka dito sa landing page ko, click mo yung join the live training, tapos nagbayad ka ng $499. Ngayon, pagpunta mo dun sa messenger ko, that's the time nakakausapin kita. Thank you so much for enrolling and then just stand by, we'll confirm your payment and that's it. Okay. Nawi-weed out ko yung mga hindi talaga interesado. Make sense? Yes, sir. Thank you po. Welcome. So, anong host ang gamit nyo? I'm using Funnelfy eh. It's a GHL builder. Tinuturo mo yung landing page na i-attach link doon sa business portfolio, di ba? Yes, doon sa advanced lessons, Mon. No? Alright, so yung ROAS na 18 is yan na po yung conversion rate niya na positive from 900. What do you mean? ROAS 18x, yun. Ano ba? 18x ROAS. Ibig sabihin, bumalik sa kanya ng 18 beses yung nilabas niyang 15,000. Ayan 270,000 yung bumalik sa kanya, naglabas siya ng 15,000. Kasi ang average order value niya is 18,000. Imaginein mo to, Sir Emmanuel, no? Kahit dalawa lang yung ma-convert niya dito, positive pa rin siya. Bakit? Kasi ang taas ng average order value niya. Imaginein ko, kung bababa yung average order value niya, bababa din yung ano niya.
yung ROAS niya. Make sense? Okay? Yung landing page, Shopee or Messenger Shop. Yung Shopee kasi hindi mo pagmamayari yung data doon, Miss Angela. Pag nag-send ka ng traffic sa Shopee or Lazada, hindi mo kontrolado yon. Wala kang data doon na mako-convert sa back-end. Messenger campaign lang ang pwede mo gamitin doon, and then you get the data via Messenger. Pero yung bumibili sa Shopee, data ni Shopee yun, hindi mo yung pagmamayari. Yung landing page ba pwede yan sa insurance industry? Lahat naman ng industry pwede yan, Miss Joanne. Yung Canva na website, ang problema dun sa Canva, hindi mo pwedeng lagyan ng pixel, Miss Sahara. Okay, hindi mo siya pwedeng lagyan ng pixel. Ano lang siya, landing page lang siyang ganun. Pero wala siyang website conversions. Okay? Meron kang Shopee ad seminar, wala po Sir Jay. Hindi ko siya expertise yung Shopee and Lazada. Although I know how to use the Messenger campaign so that you can drive traffic to Lazada and Shopee. Pero yung mga CPAS na yan, hindi ko siya expertise. You can enroll some other coaches na nag-specialize talaga ng Lazada and Shopee. Okay? Ang expertise ko more on landing page and website. System.io, yes, pwede mong gamitin yun, Miss Sahara. Okay, libre yung hosting nun eh. Yung domain nga lang hindi para siyang Wix. Yung system.io. Yung website ko gamit ko Wix dun sa website ko eh. So yung system.io free version siya, pwede mo nang simulan, pwede mo nang pag-aralan 'yon. Wala nga lang domain. Bibili ka ng domain kung gusto mo talaga mag-upgrade. Okay, yun. So, thank you so much guys for joining our 5-day Facebook Ads Challenge. Meron lang ako may konting lambing lang ako na ihingin po sa inyo. Hingi lang ako ng feedback. Meron lang akong isi-send sa inyo dito na form where you can send your feedback. Kumusta naman yung experience po ninyo? So, your feedback will be anonymous. No, pag pumunta ka dito, responses, yung responses ninyo hindi naman walang pangalan niyo diyan. So ano man yung ilalagay niyo diyan, ganyan ko lang siya mababasa. Hindi ko alam kung kung kanino galing. So feel free to provide your anong tawag dito, your feedback. Ito lang naman, tatlo lang naman. What did you like most about my courses? What needs to be improved? How likely are you going to refer to a friend? And that's it. And basically, so far naman guys, usually kasi I charge $100 per hour sa international client ko. And so far naman, kung i-charge ko kayo per hour, dapat it's way expensive. Yung 499 ba na binili nyo guys, sulit naman ba? Yung 499. Kasi kung sa 5 days tayo nagsama-sama, that's about 5 hours or minsan sumusobra tayo, that's 6 or 7 hours. Yung 499, sulit naman ba? Ayan. Yan. So, maraming salamat. Yun lang naman. And thank you so much for your feedback. I would appreciate if you guys can provide your feedback doon sa form. And then, maraming salamat for joining. I appreciate your time, guys. And hopefully, nakapagbigay ko ng value. And yun naman tayo. So, if you want guys to join the inner circle sa digital scientist course, it's up to you. So thank you so much for joining, and just message doon sa guys, doon sa ating Facebook group kung hindi ayaw namang mag-upgrade doon sa digital scientist, doon pa rin naman kayo sa Facebook group natin. Maraming salamat, and I'll be sending the recordings sa dashboard niyo, or I'll be uploading the recordings. And I'll see you when I see you. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.